tanghalingin buhay araw ng Biyernes, ika-10 ng Hunyo taong 2016. Narito mga balitang tinututukan sa Pilipinas at sa buong mundo. Patas na trato sa mga rebeldeng grupo tiniyak ng incoming Duterte administration. Incoming PNP Chief Ronald De La Rosa hindi magdadagdag ng seguridad sa kabila ng banta sa kanyang buhay. Patuloy na reforma sa Supreme Court ipinangako ni Chief Justice Maria Lourdes Sereno sa pagdiriwang na ika-115 anibersaryo nito. COMELEC tinapos na ang random manual audit, accuracy rate 99.88%. At Hillary Clinton, formal nang inendorso ni US President Barack Obama. Una sa ating mga balita ngayon tanghali, tiniyak ng incoming administration ang patas na pagtrato sa mga rebeldeng grupo pagdating sa usapang pangkapayapaan na isinusulong ni President-elect Rodrigo Duterte. Mula sa Davao City, may report si Nel Maribuhok live. Yes, Nel. Floor, positibo si incoming presidential advisor on the peace process Jesus Dureza sa magiging takbo ng usapang pangkapayapaan sa National Democratic Front of the Philippines o NDFP sa ilalim ng Duterte administration. Ayon kay Dureza, bagamat wala pa namang nagaganap na formal na peace talks ngayon, bukas sila sa pakikipag-usap sa NDFP at malutas ang ilang mga issue, tulad na lamang ng usapin ng pag-uwi sa bansa ni Communist Party Founding Chairman Joma Sison, kung saan posible ito mahadlangan dahil nasa terrorist list ng Estados Unidos ang Communist New People's Army. Tiniyak rin ng incoming OPAP Secretary na magiging patas ang incoming administration sa iba ring rebeldeng grupo tulad ng Moro Islamic Liberation Front o MILF at Moro National Liberation Front o MNLF. Kaya naman tututukan rin anya nila ang magiging takbo ngayon ng pagsasabatas ng Draft Bangsamoro Basic Law o BBL sa Kongreso, kung saan pag-aaralan rin ng incoming administration kung papaano may patutupad ang ilang probisyon sa Comprehensive Agreement on the Bangsamoro o CAB na hindi nangangailangan ng bagong batas. Floor? Nel Maribuhok nagulat mula sa Davao City. Hindi magdadagdag ng security aid si incoming PNP Chief Ronald De La Rosa sa kabila na itinaas na sa 50 milyong piso ng mga drug lords ang patong sa kanyang ulo. Mula sa Camp Crame, may report sila ay Ilagan live. Yes, Lea. Magandang tanghali sa iyo, Floor. Walang planong magdagdag ng tauhan si incoming PNP Chief, Police Chief Superintendent Ronald De La Rosa para bantayan siya. Ito'y sa kabila ng 50 milyong pisong patong sa kanyang ulo na alok ng mga drug lords na nakakulong sa New Bilibid Prison. Aniya, may mas magaling siyang bantay at tiwala siyang hindi siya pababayaan sa kanyang laban kontra illegal drugs at ito ay ang pananalig niya sa Diyos. Dagdag ni General De La Rosa, seryoso siya sa paglaban sa illegal na droga kaya't gagamitin niya ang nalalabi niyang halos 2 taon sa PNP upang bigyan ng tapat na serbisyo ang mamamayan bilang isang alagad ng batas. Sinabi niya kung ang PNP naman ang tatanungin, handa nilang bigyan si General Bato ng proteksyon sa pamamagitan ng dagdag na security aid. Sinabi ni PNP PIO Chief, Police Chief Superintendent Wilben Mayor, karapatan ni General De La Rosa ang magkaroon ng dagdag security bilang susunod na pinuno ng pambansang pulisya. Mayroon naman ani ang ibinibigay na sapat na bilang ng security aid na pawang mga pulis para sa isang pinuno ng pambansang pulisya bilang bahagi na rin ng kanilang security protocol. Dumadaan din aniya ang mga ito sa training kung paano babantayan ang isang chief PNP. Balik sa iyo, Floor. Lea Ilagan nagulat mula sa Camp Crame. Nais ng Philippine Drug Enforcement Agency na hilingin na payagan itong gamitin bilang ebidensya ang recorded audio conversation upang mas marami ang mahuling sangkot sa illegal drugs. Mula sa Quezon City, may report si Joyce Balancio live. Yes, Joyce. Magandang tanghali sa iyo, Floor. Sinusuportahan ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA ang kampanya ni President-elect Rodrigo Duterte na sumisentro sa pagsugpo sa illegal na droga. Katunayan, Floor, kanina ay pinagmalaki ng ahensya sa kanilang selebrasyon na ika-14 na anibersaryo ang mga accomplishments ng ahensya sa mga nakaraang taon. Pero ayon kay PDEA Director General Arturo Castro, mas mapadali ang paghuli nila sa mga drug syndicates dapat ay i-aproba sa susunod na administrasyon.
ang pag-exempt sa kanila sa Republic Act 4200 o ang Anti-Wiretapping Act. Sa ngayon kasi floor piling mga kaso lang ang exempted sa batas na ito, kabilang mga yung mga may kaugnayan sa terorismo. Nila mas makakakilos at makakapagplano ang PDEA ng kanilang operasyon kontra drug activities kung gagamitin nila ang wiretapping. Malaking bagay raw ito dahil mababago nito ang command and control structure ng kanilang mga operasyon. Ayon kay Kakdak, nahihirapan kasi sila na mapatunayan ang conspiracy o pakikipagsabuatan o pagsasabuatan ng mga sindikato, lalo na kung wala na o naibenta na ang mga illegal na droga. First, sinabi ni Kakdak na ipasa naman sa mababang kapulungan ng Kongreso yung pag-amyenda sa Anti-Wiretapping Act. Ngunit kinapos nga ng oras sa pagpasa sa Senado. Pero nananatiling positibo si Kakdak na may papasa ito sa susunod na administrasyon. So yung alam naman nating malaki ang tungkulin na gagampanan ng kanilang ahensya sa pangako ni Duterte na tanggalin ang illegal na droga sa bansa sa loob lang ng 3 hanggang 6 na buwan. Dor? Joyce Balancio nagulat mula sa Quezon City. Tungkol naman sa katatapos na eleksyon, mataas ang bilang ng mga nahuling lumabag sa election gun ban ngayon 2016 kumpara noong 2013 election. Muli, narito ang report ni Lea Ilagan. Nasa 4,661 ang kabuoang nahuli ng Philippine National Police na lumabag sa election gun ban ngayong 2016. Mas mataas ito kumpara noong 2013 election na nasa 3,724 lamang. Gayunman, sinabi ni PNP-PIO Chief, Police Chief Superintendent Wilben Mayor, sa 150 araw na pagpapatupad ng election gun ban, mas mataas na bilang na nahuli ay pawang mga sibilyan na nasa 4,460 kumpara noong 2013 na nasa 3,437 lamang. Taliwas ito sa mababang bilang naman na nahuling sundalo, government officials at pulis kung saan nasa 36 lamang na PNP personnel ngayong 2016 kumpara sa 50 noong 2013. Mas mataas naman ang nakumpiskang firearms ngayon maging ang deadly weapons at ammunition kumpara noong 2013. Hindi tayo satisfied dahil meron pa rin mga pulis na nahuli despite of our campaign and information that yung ginagawa nila is a violation of law. Of course, ang target natin dyan is basically zero. Sa kabila nito, sinabi ng tagapagsalita ng PNP na mas naging maayos naman ang halalan ngayon. Samantala, bunsod ng pagtatapos ng election period, ni-recall na rin ng Police Security Protection Group ang 800 mga pulis na nagbigay seguridad sa mga kandidato, government leaders at private individuals. Ayon kay PSPG Director, Police Chief Superintendent Alfred Corpus, ang mga ito ay muling i-deploy sa mga politiko na muling nag-request ng police detail. Subalit ipinaalaala niya sa mga protectee na bawal gawing alalay ang mga pulis tulad ng tagabuhat ng bag at tagatulak ng pushcart tuwing nag-groceries. Dagdag pa nito, mahihirapan na ang mga pribadong individual na mag-request ng police detail dahil tanging ang mga may seryosong banta lamang sa buhay ang kanilang bibigyan. Like those who were victims of heinous crimes, victims of kidnap or ransom incidents, yun ang mga binibigyan. Aniya, ang nais kasi ni Chief PNP ay limitahan na ang pagbibigay ng police detail sa mga private individual upang madagdagan ang mga pulis na nagpapatrolya sa mga lansangan. Lea Ilagan, UNTV News, Worldwide. Natapos na ng Commission on Elections ang random manual audit sa mahigit na 6% sa nakalipas na eleksyon. Mula sa COMELEC, may report si Victor Cosare, live. Victor? Lakay nakapagtala ng 99.884% accuracy rate ang Random Manual Audit Committee matapos maisagawa ang audit sa mga napiling presinto. Ang RMA prosesong nakasaad sa Automated Elections Law kung saan mano-manong bibilangin ang mga boto sa balota at ikukumpara sa electronically generated results. Para sa 2016 elections, ang mga boto para sa Pangulo, Pangalawang Pangulo, miyembro ng House of Representatives, Gobernador at Mayor ang isinailalim sa audit. Paliwanag ng RMA Committee, ang karaniwang nakitang diferensya o pagkakaiba ay bunga ng hindi maayos na pag-shade ng mga botante sa oval na tumutukoy kung sino ang napili nilang kandidato.
isa sa rekomendasyon ng NAMFREL o National Citizens Movement for Free Elections na bahagi ng RMA Committee para sa mga susunod na halalan, dapat mas maging malawakan ang kampanya ng COMELEC sa pagtuturo kung paano ang tamang pagboto. Maging ang mga kandidato ay dapat ding turuan ang kanilang mga botante upang huwag pasayang ang boto para sa kanila. Para naman sa Philippine Statistics Authority, ang 99.8% na accuracy rate ay indikasyon na binibilang ng tama ng mga makina ang boto sa balota. Subalit 14 na ballot box naman mula sa 14 na presinto ang naisinailalim sa first level audit ng RMA team ang hindi na ni-review o idinaan sa second level screening ng RMA committee matapos makitang kulang na ang balota sa loob ng ballot boxes. Pinaiimbestigahan na ng COMELEC kung bakit nawala ang mga balota. Subalit isa sa nakikitang dahilan ay nagkaroon lamang ng mishandling sa mga ito gaya ng nangyari sa copies na inihiwalay ang mga balotang may overvotes at undervotes at ibinigay sa election officer sa halip na ipasok uli sa ballot box. Na-recover din ang mga balota at naituloy ang audit nito ng RMA Committee. Maglalabas naman ng mas detalyadong ulat ang RMA Committee kapag naihanda na ang final report kaugnay sa random manual audit. Nakay? Maraming salamat, Victor Cosare, nagulat mula sa Commission on Elections. Patuloy ang gagawin pagpapatrolya o kay operasyon ng Amerika sa West Philippine Sea kahit pa maglagay ang China ng Air Defense Identification Zone o ADIZ sa South China Sea. Narito ang report ni Darlene Basingan. Muli na pabalita kamakailan na may balak ang China na magtayo ng Air Defense Identification Zone o ADIZ sa South China Sea. Sa ilalim ng ADIZ, kinakailangan magpaalam sa China ang mga aircraft na dadaan sa mga pinag-aagawang teritoryo. Sa kabila nito, sinabi ng Pacific Command Air Force ng Amerika na hindi ito titigil sa pag-ooperate sa South China Sea kabilang na ang West Philippine Sea. The designation of Air Defense Identification Zone will have no impact upon our operations, much like it did when they unilaterally declared one in other parts of the region. We will continue to operate wherever we are legally allowed to operate. Nagpalipad nitong Abril ang Amerika sa Scarborough Shoal na ikinagalit naman ng China. Ayon kay Compton, isang paraan lamang ito ng pagpapakita nila na may karapatang mag-operate ang Amerika sa naturang teritoryo. Naniniwala naman ang isang opisyal ng Japan Self-Defense Force na dapat magpatuloy ang pagiging mapagmatyag ng mga bansa sa pinag-aagawang teritoryo. Ito'y mas lalo na at patuloy ang ginagawang aktibidad ng China sa South China Sea. Since they are continuing its unilateral attempt to change the status quo by coercion based on its own assertion, we needed to keep an eye on its movement. Darlene Basingan, UNTV News Worldwide. Pinangako ni Supreme Court Chief Justice Maria Lourdes Sereno ang patuloy na reforma sa Korte Suprema sa pagdiriwang ng ika-115 anibersaryo nito. Mula sa Maynila, may report si Rosalie Coz, live. Rosalie. Magandang tanghali, Lakay. June 11, 1901 nang itatag ang kataas-taasang hukuman ng Pilipinas at ngayong araw ang ika-115 taong pagkakatatag nito. Nagtipon-tipon ng mga empleyado ng Supreme Court at pinangunahan ni Supreme Court Chief Justice Maria Lourdes Sereno ang pagdiriwang. Nangako naman si Chief Justice Sereno ng patuloy na reforma sa Supreme Court upang mas magampanan ng institusyon ang tungkol nitong pagpapatupad ng hustisya sa bansa. Sa panayam naman ng media, hiniling din ito ang suporta ng susunod na administrasyon ni President-elect Rodrigo Duterte sa judicial reform upang maipagpatuloy ang modernisasyon ng institusyon at target nitong acceleration of case disposition. Tiniyak din ni Chief Justice Sereno na magpapatuloy ang Supreme Court sa paglilinis ng hanay nito mula sa korupsyon na pangunahing programa rin ng incoming Duterte administration. Samantala, sinabi rin ni Sereno na inuunawa niya at tinitignan ang genuine na mensahe sa bawat pahayag ni President-elect Duterte. Tumanggi na rin itong magkomento sa binabalak ni Duterteng ibalik ang parusang kamatayan, lalo na't hindi pa naman nauumpisahan ang usaping ito sa Kongreso. Lakay? Maraming salamat, Rosalie Coz, nag-uulat mula sa Maynila. Ilulusad na ang mobile application na tatanggap ng mga sumbong laban sa mga abusadong towing company. Mula sa Makati City, may report si Mon Oxon, live. Yes, Mon. Ganang tanghali, Lakay, mabilis nang mairereklamo ang mga abusadong towing company gamit ang iTow mobile application ng MMDA.
Gamit ang mobile app, kailangan pwedeng ma-upload ng picture. Agad itong matatanggap ng MMDA Metro Base at gagawa ng kaukulang aksyon ng reklamo. At upang masiguro na mas mabilis ma-aksyonan ng sumbong, bawat accredited na tow truck ng MMDA ay sasamahan ng isang traffic constable. Ang mga traffic constable ay maaaring sumagot sa mga katanungan at umaksyon sa mga reklamo ng mga motorista. Mamamonitor rin ng MMDA ang lokasyon ng lahat ng mga tow truck. Nilinaw ng MMDA na ang iTow app ay maaari lamang magamit sa mga tow truck na accredited ng MMDA at hindi sa mga towing company ng mga local government unit. Bukod dito, plano rin ng MMDA na ipaskill sa mga tow truck ang standard rate ng mga towing company. Samantala, uumpisahan na rin ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang pag-inspeksyon sa mga towing company. Titignan ng LTFRB kung may prangkisa at kung mayroong pagkukulang ng mga operators ng mga towing company. Lakay? Maraming salamat, Bonokson. Nag-uulat mula sa Makati City. Umabot na sa 1,000 ang kaso ng dengue na naitala sa Cebu mula Enero hanggang Mayo at dahil dito, nananawagan ng Cebu Provincial Health Office sa mga mamamayan na doblehin ang pag-iingat laban sa nakamamatay na sakit. Narito ang report ni Gladys Tuabi. Mahigit 1,000 dengue cases na ang naitala ng Cebu Provincial Health Office sa probinsya simula buwan ng Enero hanggang noong Mayo at 5 sa mga ito ang nasawi na. Karamihan sa mga biktima ay bata, kaya naman pinag-iingat ng Health Office ang publiko sa posibleng pagkalat ng naturang sakit sa lalawigan, lalo na ngayong tag-ulan. Mga toddlers nga naman kay usually kabantay mong bata magkiat sila asa mo dagan sila asa mo ago and then usahay ang ilang nutrition sad. Muling ipinaalala ng mga otoridad ang kahalagahan ng tinatawag na 4S o ang search and destroy, self-protection, seek early consultation at say yes to misting upang maiwasan ang dengue. Ipagpapatuloy naman ng Health Office ang larvicidal activities sa mga lungsod, lalo na sa mga lugar na kilalang pinamumugaran ng mga lamok. Mas palalawakin at pag-iigtingin din ng pamahalaan ng probinsya ng Cebu ang information dissemination campaign tungkol sa dengue at iba pang common diseases na makukuha sa tuwing tag-ulan gaya ng diarrhea, cholera at leptospirosis. Bili ng Provincial Health Office lalo na sa mga bata na ugaliin ang paglilinis ng kamay bago kumain. Pakuluan muna ng 10 hanggang 15 minuto ang tubig inumin. Siguraduhin tama ang paggaluto ng mga pagkain at magsuot ng protective clothing katulad ng boots lalo na kung bumabaha. Ang kalabutan ang La Nina, ma-alarm gyud ta kay tungod sa ting-uwan no. Daghan kay mga sakit god nga mutakboy sa mga tao labi na dili magbantay no tungod sa panahon. Mula rito sa Cebu, Gladys Tuabi, UNTV News Worldwide. Nagsagawa ng libreng serbisyong medikal ang UNTV at MCGI sa isang barangay sa Santa Maria, Bulacan. Narito ang report ni Nestor Torres. Sa kauna-unahang pagkakataon ay nabigyan ng libreng serbisyong medikal ang daang-daang residente ng Barangay Kamangyanan sa Santa Maria sa Bulacan. Umabot sa 859 ang kabuuang bilang ng mga natulungan, kabilang na ang magkapatid na sina Jason at Justin Abiso na kapwa nag-avail ng libreng pabunot ng sirangipin. Masakit po kasi yung ngipin ko, mga 2 linggo ko na pong iniinda, hirap po akong kumain, kaya po ipapabunot ko na po. Sama ko po yung kapatid ko. Nagpapasalamat po at may gantong libreng check-up at bunot ngipin. Kagaya po namin mahirap. Mahal po kasi magpabunot. Bukod sa tooth extraction, inialok rin sa medical mission ang libreng konsultasyon para sa adult at mga kabataan, libreng salamin sa mata, ECG, RBS, CBG, libreng gamot, pagupit at masahe. Nagpapasalamat naman ang kapitan ng barangay sa UNTV at members ng Church of God International sa medical mission na nakatulong sa maraming residente. Ako po yung lumapit para magkaroon kami ng medical mission. Hindi po kami nabigo. Maraming salamat at nakatapos tayo ng matiwasay, maayos. Siyempre may bayad 35. Ayun po libre, walang bayad. Maraming salamat po sa libreng gupit po. Ang pagsasagawa ng libreng medical mission ay bahagi ng advokasya ng UNTV at MCGI na makatulong sa kapwa-tao, lalo na sa mga mahihirap at nangangailangan.
Mula dito sa Bulacan, Nestor Torres, UNTV News Worldwide. Magbabalik ang UNTV News. Sa pagpapatuloy ng UNTV News, alamin natin ang magiging lagay ng panahon mula kay Ray Pelayo na nasa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ray? Magandang tanghali po sa ating mga kasambahay. May mga lugar pa rin po sa bansa na malaki po ang tsansa na magkakaroon po ng mga pag-ulan. Unang-una dahil po sa epekto ito ng habagat sa may area po ng Luzon ay makakaranas po ng mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan ng area po ng Ilocos Region. Yun pong area ng Cordillera, Cagayan Valley at mga lalawigan po ng Zambales at Bataan. Ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon, yung Visayas and Mindanao area, expect naman po natin magkakaroon din po ng isolated rain showers and thunderstorms. Sa ngayon po ay wala pa namang nakita ang pag-asa ng panibagong bagyo LPA na makaka-apekto sa ating bansa, pero ang ating temperature maaari pa rin pong umabot sa 33 to 36 degrees Celsius sa iba't ibang lugar po sa ating bansa. Yan ating ulat panahon. Balik sa dyan sa studio. Ray Pelayo, nagulat mula sa Pag-asa DOST. Nagbigay na ng salaysay sa National Bureau of Investigation ng aktres na si Alma Concepcion tungkol sa mga nasaksihan niya sa Close Up Forever Summer Concert sa Pasay City nitong nakaraang buwan. Narito ang report ni Roderick Mendoza. Nagtungo sa NBI ang aktres na si Alma Concepcion upang magbigay ng kanyang salaysay sa mga nasaksihan niya sa concert sa Pasay, kung saan 5 ang nasawi dahil sa hinihinalang paggamit ng iligal na droga. Kwento ni Alma, sinamahan niya ang kanyang anak sa concert at mahigpit ang seguridad dito. Ang experience ko, very tight yung security. 2 levels of security ang nag-check ng bag ko. Even tinanggal pa nga yung cologne ko na we had to get it when we went out. Pasado alas 11 na ng gabi nang dumating sila sa venue kasama ang kaibigang si Atty. P. Kaunan at napansin nilang hindi normal ang ikinikilos ng ibang naroroon. May mga nakita silang gumagamit ng inhaler, ang iba ay may pacifier at ang iba ay mga nakamaskara. Hindi malayo, ma'am, na nakatake sila ng drugs. Kung ano man yun, hindi natin po masasabi. Bakit? Dahil kakaiba po yung mga galaw nila. Iba yung facial expression, panay ang nguya, panay ang ganyan. Wala namang inunguya. Hindi namang kumakain. Yung iba may nagbabubble gum, yung iba to stop it may pacifier. Yung iba naman talagang maskara na lang. Di nagtagal, isang teenager umano ang biglang nag-collapse. Halos 1 metro lamang ang layo sa kanila. Ngunit hindi nila masabi kung isa ito sa mga nasawing biktima. Sabi ko pa kay Alma, give space. Kasi syempre nag-collapse, naghinga. And then I told kasi sinabi ko doon sa mga kasama, tawagin yung guard. Hindi sila nakapag-react agad. Natakot ako kasi nanigas na yung kamay. Tumakbo ko papunta doon sa bouncer sa likod. Sinundo ko yung bouncer at yung bouncer naman kaagad-agad namang binuhat yung babaeng nahimatay. Ayon pa kay Alma, wala silang nakitang nagbebenta ng iligal na droga sa concert at hindi siya naniniwalang nahaluan ng droga ang ibinebentang inumin doon. Basta't ang alam niya, hindi mga tipikal na lasing sa alak ang grupong napansin nilang kakaiba ang kilos. I don't think na laced ng drinks because we ate there from 11 to 2, kumain kami, uminom kami doon. Nais umano nilang makatulong sa investigasyon kaya nagbigay sila ng salaysay. Ayon pa sa aktres, dapat huwag payagan ang mga menor de edad sa ganong concert at turuan ang mga bouncer na kumilatis kung nakainom lang ng alak o nakainom na ng droga ang isang tao. Roderick Mendoza, UNTV News Worldwide. Na-rescue ng mga otoridad ang 14 na babae na kinabibilangan ng ilang menor de edad sa isang bar sa Tondo, Manila kaninang madaling araw. Narito report ni Maki Libradilla. Sinalakay ng Women and Children's Protection Unit ng Philippine National Police at ng Department of Social Welfare and Development ang 3 bar sa kahabaan ng San Juan, Gagalangin, Tondo kaninang madaling araw. 3 araw na isinailalim sa surveillance ng operatiba ang mga naturang bar at dito nakumpirma
na mayroong mga minor de edad na kababaihan na ibinubugaw sa lugar. Accordingly, itong mga kitty bars na to is nag-employ at nag-hire ng mga minors for the purpose of sexual exploitation or prostitution. Pagpasok sa loob ay tila simpleng video okay bar lang ito, subalit sa ikalawang palapag, makikita ang maliliit na kwarto kung saan umano ginagawa ang prostitusyon. Dito sa baba, ginagamit na video bar, simpleng video bar, and then may mga VIP rooms sila sa taas kung saan doon pinapaakyat yung customer kasama yung mga babae nila at doon na nagagawa yung mga hindi dapat mangyari sa ating mga kabataan. Sa kabuuan, 14 na babae ang na-rescue ng mga otoridad, kasama dito ang 3 hanggang 4 na hinihinalang minor de edad. Arestado naman ang 2 hinihinalang bugaw. Sa investigasyon ng pulis, lumalabas na inuupahan lang ang naturang establishmento at ang isa sa 3 bar ay pagmamayari pa ng isang opisyal ng barangay sa Gagalangin. Pinag-aaralan pa ng otoridad kung ano ang magiging pananagutan ng may-ari ng naturang establishmento. Maki Libradilla, UNTV News, Worldwide. Formal nang inendorso ni US President Barack Obama ang kapwa Democrat na si Hillary Clinton para sa pagka-presidente. Handa naman ang Pangulo ng Estados Unidos na samahan si Clinton. Nagkalaban sila Obama at Clinton sa 2008 Democratic primary na pinagwigihan ng kauna-unahang Black President ng Amerika. In fact, I don't think there's ever been someone so qualified to hold this office. That I'm with her. I am fired up, and I cannot wait to get out there and campaign for Hillary. At samantala matapos na makipag-usap kay Obama, tiniyak naman ni Senator Bernie Sanders na makipagtulungan ito kay Clinton sa kandidatura nito laban sa Republican presumptive nominee na si Donald Trump. Aabot sa 18 ang nasuwi at 20 naman ang nasugatan nang mahulog sa bangin ng isang pampasaherong bus sa Sao Paulo, Brazil. Ayon sa mga investigador, nawalan umano ng kontrol ang driver ng bus kahit bumangga ito sa barrier. Hindi pa naman masabi ng mga otoridad kung mechanical failure o overspeeding ang sanhi ng aksidente. Karamihan sa mga sakay ng bus ay mga estudyante. Nagpapala ang Department of Environment and Natural Resources o DENR sa mga naninirahan malapit sa mga bird sanctuary laban sa bird flu na maaaring dala ng mga migratory birds. Narito ang report ni Jeneline Gakit. Pinalaan ng Department of Environment and Natural Resources ang ilang residente malapit sa bird sanctuaries na mag-ingat at iwasang hawakan ng migratory birds. Ayon sa DENR, nauuso ngayon sa ilang bansa ang bird flu virus na maaaring makahawa sa tao. Pag may isa na banata ng bird flu dito, kalat yan agad. Bagaman nananatiling bird flu free ang Pilipinas, mas maiging wag hawakan ng tao ang migratory birds at pumunta na lamang sa birdwatch areas kung nais makakita ng iba't ibang uri ng ibon. Nagbabala rin ng DENR laban sa mga namamaril ng ibon, lalo na ng mga endangered species gaya ng Philippine Eagle dahil maaari silang maharap sa kaso. Noong 2012, isang agila ang nakitang patay sa pamamaril sa Calbiga, Samar, ngunit hindi pa natutukoy kung sino ang gumawa nito. Upang maiwasan ang mga katulad na insidente, hinimok ng DENR ang mga taga-Eastern Visayas na makibahagi sa pangangalaga sa kalikasan. Ayon sa kagawaran, aabot sa mahigit 2 milyong ektarya ng lupain at kagubatan sa Visayas, ngunit mahigit lamang sa 100 ang nangangalaga ritong forest guard. Upang epektibong maproteksyonan ng mga kagubatan, kailangang masunod ang resyo na 1 guard is 3 hectares. Ngunit ayon sa DENR, bukod sa kulang sila sa forest guard, karamihan pa sa mga nagsisilbing bantay ay namamatay kapag nakakasagupa ang illegal loggers. Yung pulis ko nagpatrolya, naka-patrol car, may siren, may baril, at mga 10 sila sa isang patrol car. Itong forest guard namin, pag nagpatrolya, nag-iisa, wala pang baril. Ang baril niya yan, ballpen lang. That is why we have so many casualties in the DENR. But these are not so publicized. Mula sa Tacloban City, Jeneline Gakit, UNTV News, Worldwide.
Kinabukasan, napalaban ng gusto si Roger Federer bago dinaig si American teenager Taylor Fritz 6-4, 5-7, 6-4 sa Stuttgart Tournament. Ito ang unang panalo na naitala ng Swiss 17 times Grand Slam champion mula na mag-withdraw sa French Open dahil sa back injury. Dahil sa panalo na isaayos ni Federer ang kanyang quarterfinal match kontra kay Florian Mayer. Ngayong season, maraming injury ang tinamo ni Federer, kabilang na dito ang operasyon sa tuhod noong Pebrero at back problem sa clay court season. Sa larangan pa rin ng tennis, hindi makakalaro si former champion Rafael Nadal sa Wimbledon ngayong taon dahil sa wrist injury. Ang injury ding ito ang dahilan kaya hindi nakalahok ang Spanish tenniser sa French Open. Ang pasya ni Nadal na huwag lumahok sa Wimbledon ay sa payo na rin ng kanyang mga doktor. Malaki ang magiging epekto ng hindi paglalaro ni Nadal sa Wimbledon ngayong taon dahil mawawalan ng malaking atraksyon ang torneo lalo na nang magwagi siya noong 2008 at 2010. Hindi rin nakalahok si Nadal sa Wimbledon noong 2009 dahil naman sa knee injury. Samantala, naghigpit na ng seguridad sa paligid ng Eiffel Tower sa France kaugnay na isasagawang Euro 2016 soccer tournament. Nasa 2.5 million ang inaasang manunood ng 51 match sa France na mag-uumpisa na bukas. Libo-libong fans na rin ang dumagsa upang manood sa mga giant TV screen na inilagay sa labas ng event venue. Lahat ng mga fans na gustong manood ng mga laro ay kailangang sumailalim sa body at security check. Hanggang ngayon, nasa high alert pa rin ang buong Europe dahil sa Paris terror attack noong Nobyembre na ikinasawi ng 130 at Belgium bombing noong Marso na ikinamatay ng 30. At yan ang kabuuan ng ating balitaan. Sa ngalan ni Kuya Daniel Rason at ng UNTV News and Public Affairs, ako si Flor Perez. Ako naman si Rolly Lakay Gonzalo. May pangyayari bawat minuto at may balita bawat segundo. UNTV News, magandang tanghali at Happy weekend!